So what's up mga ka-food trip? So ngayon magluto tayo ng bulang lang na gulay tapos lalagyan natin ng pritong galunggong. Sarap nun. So tara, luto tayo. Ayan, so ang una nating ginawa dito ay bumili tayo ng isang taling okra. So apat na peraso lang yan. Tapos tinagka natin yung ulo tapos hiniwa lang natin siya into 3 parts. Ayan, ganyan lang. Tapos yung dalawang siling haba natin. Tapos meron tayong isang talong na hiniwa lang natin ng medyo may style ng konti. Ayan, tapos pagka ito, ibabad mo sa tubig para hindi siya pumangit ang itsura agad. Ayan, so meron tayong 6 na perasong sitaw dito. So kumuha lang tayo ng ilang peraso dun sa isang tali nating nabili para lutuin natin yun sa ibang recipe naman. Ayan. So pagkatapos nito, meron tayong nabiling kalabasa. Ayan, so parang halos kalahating kilo yan, 25 pesos. Ayan, so malaki yan. Ayan, pansasahog natin yan sa ating bulang lang. Napakasarap nito, grabe. Ayan, so tinagka lang natin yung balat. Ayan, alam ko dun sa iba hindi niya tinatanggal, kaya lang nasanay kasi ako na laging tinatanggal yung balat, kaya gano'n yung ginagawa ko. Yan. So ulitin lang natin yung proseso dun sa pagtanggal ng balat tapos hiwain lang natin to into bite size. Yung medyo para mabilis din siyang lumambot. Ayan, pagkatapos dito, iset aside lang natin to. Ayan, okay na yan. Tapos, isang kamatis lang at isang sibuyas. So, hugasan na muna natin to. Tapos, hiniwa lang natin siya ng ganyan. Kasunod naman natin gawin ay yung sibuyas. Yan. So, ganun lang din. So, parang hiniwa ko lang siya into 3 part yung ating sibuyas. Ayan, tapos set aside mo na lang uli yan. Yan. So, meron din tayo ditong malunggay na nakuha natin sa kapitbahay. So, tatlong lang yan, tangkay. Ayan. Tapos, syempre, meron tayong pang-asim. So, ang gagamitin natin pang-asim dito para talagang natural at yung ating bulang lang. So, kalamansi yung gagamitin natin ditong pang-asim. So, hindi ko alam kung paano magbulang lang sa inyong lugar. Pero, ganito dito sa lugar ng aking asawa. Yan. And so dito parang around 15 yung ating ginamit na kalamansi kasi maliliit lang yan. Tapos pigain lang natin yan. So yan yung gagamitin nating pampa-asim sa ating bulang lang. Yan. Tapos meron tayo ditong nabiling actually 1 kilo yan pero 4 lang yung pinrito ko para sa araw na ito. Ayan, so nagpainit lang tayo ng kawali at naglagay tayo ng mantika. Ayan, kapag mainit na, susunod na agad natin yung ating mga galunggong. Ayan. So, binanyan ko yung pagkaka-arrange yan para balanse. Ayan, tapos takpan lang natin para hindi tumalsik yung mantika. Alam ko, lahat naman kayo marunong ng magluto ng galunggong kaya hindi na kailangan pang ipakita ng sobrang tagal. So, gusto ko lang malaman nyo na nagluto ako nito. At pansahog natin yan mamaya sa ating bulang lang. Ayan, so kapag okay na, so ayaw natin ng sunog masyado. So, okay na yan ganyan. Perfect yan. Yan, set aside lang natin yan. Ayaw pang magpatanggal, oh. Gusto pang magpalutong luto talaga, oh. Yan. Yan, ngayon naman sa isang kaldero, naglagay lang tayo ng tansyahan lang na tubig yan. Siguro mga lang yan. Siguro 1 litro or wala pa. Tapos naglagay tayo ng 1 teaspoon na asin. Tapos pag uminit ng konti, nilagay ko na agad yung kamatis at sibuyas natin. So gusto ko kasi sa kamatis yung malambot talaga. Kahit sa sinigang, yun yung gusto ko, inuuna ko talaga to. Ayan, so kapag gumulo na ng isa, pwede na nating ilagay dito yung kalabasa kasi masarap to malambot. Pati yung okra natin.
Yan. So, yan yung mga gulay na gusto kong inuuna. Pagkatapos nito, papakuluan natin siya. So, yan. Hayaan lang natin siyang kumulo. So, ang gagawin natin dito, 2 beses mo yung papakuluan, pero hahalu-haluin mo siya. Para sa ganun, balanse naman. Yan. So, pagkahalo mo, takpan mo lang uli at isang kulo pa. Ayan. So, sinabay na rin natin yung ating siling haba para pampabango ng ating bulang lang. Pero sa amin, hindi talaga naglalagay ng siling haba. Kalamansi lang talaga. Tapos, gumagawa na lang ako ng sausawan. Alam, yung sili, kalamansi at toyo. So, ganun yung madalas na sausawan. Dito ko nga lang sa Maynila nalaman yung patis eh. Yan, sa probinsya kasi namin, hindi gumagamit yung pamilya ko ng patis kaya hindi ko alam. So, pero ngayon, gumagamit na rin naman ako. And so, pangalawang kulo na at haluin lang natin. Tapos, pwede nating ilagay yung ibang mga ingredients. So, ayan, ilagay na natin yung ating talong at sitaw. Hindi ko lang naipakita kanina. Ayan, so ito na yung huling part. Nilagay na po natin yung 4 na isda, tapos yung malunggay. Ayan, sarap, diba? So, siguro naman healthy na yan, diba? Or sasabihin ng iba, hindi healthy kasi pinrito ko yung isda. Bola kayo, ito yung gusto ko eh. Ayan, pero grabe, ang sarap nito, lalo yung gumawa ako ng sausawan na manghang na toyo kalamansi sili. Solve na solve ang inyong tanghalian dito. Yan. Sa mga oras na yan ay lalagyan na natin yan ng pang-asim. So wag niyong sobrang haluin kasi baka maano naman yung ating mga isda. Madurug-durug. Yan. So isausulbot pa natin yung ating yan para yung katas sa buto ay lumabas. Yan, tapos konting halo na lang yan. At tikman natin kung okay na. So kung okay na, eh di syempre kain na. Pag hindi pa, dagdagan lang natin ng konting asin lang. So, di ba makikita nyo naman, asin lang ang nilagay ko talagang pampalasa, walang iba. Tapos yung kalamansi. So, yan, nagdagdag pa ako ng 1 teaspoon ng asin para lumasa siya. Ganyan lang, di ba? Napakadaling lutuin. So, lutuin nyo na to with sausawan. Yun, so mga kafood trip, tikman natin. Ayan o. So, with rice tayo, bagong saing. First bite. Sarap. Yun. Oh, init. Ang sarap. So, yun lang mga ka-food trip. So, gawin nyo na to. Napakasarap. At napakadali lang lutuin. So, parang pinagsama-sama mo lang yung gulay at nilagyan mo lang ng asin at kalamansi. So, ganun lang mga ka-food trip. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, gawin nyo na. At huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-follow sa aking YouTube and Facebook page. So, maraming salamat mga ka-food trip. Paalam, yun lamang, and God bless you all. Bye-bye!